ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship. Nababalita ako na marami naman talaga nagpaplano na file ng impeachment si Pangulo pagbukas ng Kongreso. Eto sa tingin ho natin, hindi pa ho tapos ang lahat para dito kay Senator Amy Marcos. Kung talagang para sa bayan ka, Senator Amy, makiisa ho kayo doon sa mga nagsusulong ng impeachment dito kay Marcos Jr. At kung sakali na hindi dumalo yung mga inimbitahan nyo mula sa gabinete ng iyong kapatid na bangag, syempre, sa House of Representatives ka, di ba? Auto-contempt na yan, di ba? Pagka hindi pinadalo, hindi dumalo, anong pang hinihintay natin? Show cause order na yan. Isubpina mo na yan. Kasi unfair naman ho doon sa mga ordinaryong Pilipino na isang beses lamang o hindi naman ho kaya, hindi lang nagustuhan ang iyong dahilan sa mga ganyang klaseng pagdinig sa Senado o di naman ho kaya sa House of Representatives, sigurado may kalalagyan ka. Dito sa video na to, exclusive interview dito kay Vice President Sara Duterte at dito kay Ma'am Kitty Duterte. At dito rin sa video na to, pag-usapan ho natin yung sinasabi nitong si senatorial candidate Norberto Gonzales na sa pagbubukas daw ng sesyon, meron daw maghahain ng impeachment complaint laban dito kay Marcos Jr. Ngayon, Senator Amy, kung talagang para kayo sa bayan, nakikita, maliwanag pa ho sa sikat ng araw, yung pamilya nyo gumawa na naman ng isa na namang kasaysayan ang tinatak ng pamilya nyo sa kaisipan ng sambayan ng Pilipino. Isang presidente na nagsuko ng Pilipino sa banyagang korte, di ba? Matindi ho, kung yung ama mo sa Guinness Book of World Record na pinakakurakot na naging presidente sa buong mundo, ang iyong kapatid naman pinakabangag na naging presidente sa buong mundo. Eto ho, rekta ho muna tayo sa ating mega love shoutout dahil matagal na ho tayo hindi nakakapag mega love shoutout. Mega love shoutout ho dito kay Sir Archie Day Rocas, palakpakan ho natin. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Corazon Austero, mega love shoutout. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Dito kay Ma'am Ariza Yen. Ma'am Ariza Yen, mega love shoutout. Maraming salamat Talaga namang itong si Ma'am Ariza Yen, oo. Mega love shoutout din ho dito kay Awanico. Maraming salamat ho, Awanico. Mega love shoutout. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay Miriam Dulfo. Mega love shoutout to. Maraming salamat to dyan sa 50 pesos. Napakalaking tulong ho yan. No? Mega love shoutout din ho dito syempre kay Ma'am Elizabeth Linsangan. Mabuhay ho kayo, Ma'am Elizabeth. Mega love shoutout. Maraming salamat to sa pagsuporta. Mega love shoutout din dito kay Sir Joel Arellano. Mega love shoutout. Sir, yung t-shirt mo, ako nang bahala doon Ako nang bahala doon. Mega love shoutout din ho dito kay Pinay sa London. Mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan sa London Mama Pinay sa London. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Christina Conos. Mega love shoutout. Lahat ng mga kasama ng Duterte dapat iboto natin. Tama ho yan, Mama Christina. No? Mega love shoutout. At dito kay Joan Kim, mega love shoutout. Maraming salamat dyan sa 10 Hong Kong dollars. Ayun na nga, rekta na ho tayo dito sa ano natin. Na-miss ho natin mag mega love shoutout. Natambakan na ho tayo. Sa katunayan niya, yung mga nasa 2 days ago pababa, hindi na ho natin na mega love shoutout. Sa susunod na lang ho na pakulay ng mga kasama natin, doon ho natin i-mega love shoutout yung mga yan. Dito ho muna tayo sa dito ho sa balita ng SMNI. Matindi ho itong mga kababayan. Pakinggan ho natin to. Oo ng senatorial candidate na si Norberto Gonzales na may mga grupo nang naghahanda para isampang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, sinabi rin ni Gonzales na maaaring tumayong broker si Senator Amy Marcos para palitan ng Pangulo sa puwesto. Si Almar Forzuelo sa detalye. Sige na, Senator Amy, tumayo ka ng broker. Siguro na kahit pa paano naman siguro kayo, hindi naman ho kayo bangag.
'Di ba? O kung talagang para mas maganda ang laban, bigay nyo na kay VP Sara para matapos na itong kaguluhan na to. Kasi maiisipin nyo, ngayon oo, nasa ano kayo, ika nga, nasa offensive kayo Nasa offensive tong mga nasa administrasyon. Sila yung umaatake, sila yung bumibira sa mga Duterte. Paano pagka napiligtad ng mundo? 'Di ba? Isa bagay yung mga Duterte kasi maawain yung mga yan Hindi ho nila inaanin, hindi ho sila nagtatanim ng sama ng loob. Baka nga kung sakali na manalo tong si VP Sara, pag kibit-balikat niya na yan, sabi niya lang si VP Sara, ayahan nyo na yung mga yan, focus tayo kung paano pagandahin ng Pilipinas. Gawin nating ala Netherlands ang Pilipinas, di ba? Para dito, gawa tayo ng sarili nating ICC. Lahat ng bangag, kulong natin. Nakakatawa, meron palang plano tong si VP Sara kung sakaling manalo. Joke lang ho yun, no? Senator Amy, di pa huli ang lahat sa'yo. Diba? Ika nga nila, may pag-asa ka pa. Pero yung ginagawa mong kakikayan sa social media, naku, hindi bebenta yan. Di ho yan kakagatin ng ating mga kababayan. Ano ho yan, ika nga, nakita na namin yan noong 2022. Yung paano mo, yung mga pautot mong short film. Nako, yung parang teleserye. Nako. Di naman siya binabanatan ko si Direk Daryl Yap. Idol ko yan, pinapanood ko yung mga pelikula niyan Pero yung pagdating dito kay Senator Amy Marcos, parang ang pait no, pagka itong si Senator Amy na yung tipong kahit na gusto mo siyang bigyan ng pagkakataon, gusto mo siyang intindihin pagka na-realize mo na siya yung isa sa mga pundasyon o poste o haligi ng unity, parang masusuka ho tayo, tipong bakit di mo kausapin kapatid mo? Hindi naman siya inaatang namin sa iyo lahat ng problema ng Pilipinas o yung mga nararanasan namin. Nararanasan natin dito sa bansa na to, inaatang natin lahat kay Senator Amy. Pero sana naman, nakikita natin nagsasalita ho siya, grabe naman. Nayari tayo dito kay Senator Amy Marcos Pero sana naman yung pagpaparinig kasi, ano yan depende sa mga pinaparinggan kung natatamaan Kasi karalasan sa mga bangag na yan, di na tinatawaglan ng parinig yan. Dapat ho dyan, para maipakita nyo, nagalit ho talaga kayo dito kay Marcos Jr. Simple lang, di ba? Maging maging vocal ho kayo pagdating dito sa isasampang impeachment laban sa kapatid nyo. Wala na ho kayo i-redeem. Sa susunod na 3 taon, baka merong kakarampot na dignidad na natitira sa pamilya nyo, talagang ubusin ho nitong si Marcos Jr. Yang kakarampot na dignidad na natitira sa pamilya nyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yung tipong lugar na meron pang bumoto sa inyo sa national, manalo pa kayo sa national kahit pa paano, pa senado, pa kung mahihirapan ho kayo baka pagkatapos ng 3 taon sa 2028 sa bagay no. Talagang ini-aim ng administrasyon na to base sa ating nakikita talagang maghirap ang mga Pilipino at ubusin ang pera ng sambayan ng Pilipino sa pamimigay ng ayuda para maging magdepende ang sambayan ng Pilipino sa mga ayudang proyekto ng administrasyon ni Marcos Jr. Pero pagdating sa infrastructure, pagdating sa ekonomiya, wala ho yan. Ang focus lang doon sa ayuda kasi doon merong kupit, doon merong kurakot. Yung dyan sa mga proyekto na yan, ekonomiya na yan, mahirap yan. Mabilis kang mahuli dyan. Pero dyan sa ayuda, simple lang, di ba? From 10,000, gawin na lang natin ganito, gawin na lang natin ganyan. From 10 kilos, gawin na lang natin ganito karami, di ba? Madali, di ba? Ganun ho yun mga kababayan. Kaya, hindi nyo pansin, lahat ng politiko, lahat ng majority sa mga congressman, pinagtatanggol yung ayuda kasi madali hong mangupit dyan at madali pang ipamukha doon sa bibigyan na dahil sa akin, kaya kami ganyan. Di ba? Nababalita ako na marami naman talaga nagpaplano na file ng impeachment si Pangulo pagbukas ng Kongreso.
Ito ang sinabi ng dating kalihim ng Department of National Defense at ngayon senatorial candidate na si Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Ayon kay Gonzales, ang ideya ng pagpapalit sa Pangulo ay nagmumula mismo sa mga ordinaryong Pilipino na kanyang nakakausap sa pag-iikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yung nangyayari sa lipunan natin ngayon, mayaman, mahirap. Talagang gusto daw nila pagbabago. Malinaw nga raw ang gusto ng taong bayan at ito ang pagbabago sa takbo ng politika sa bansa. Anya, marami na ang dismayado sa mga politiko na tila walang nagagawang tama. Nakikita raw ng mga tao na walang tunay na pagbabago at paulit-ulit lang ang sistema. Dagdag pa ni Gonzales, hindi lang simpleng reforma ang hinahanap ng publiko. Gusto nilang maramdaman ang pagbabago ngayon na sa pananaw niya, ito ay nangangahulugan ng isang mas radikal na hakbang, ang pagpapalit ng gobyerno. Binigyan din ni Gonzales na mayroon ng grupo ng mga Pilipino na naghahanda ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at naghihintay lamang ito ng isang mambabatas na magpapasa nito sa Kongreso. May ilang grupo na anyang naghahanda ng mga dokumento para sa isang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayunman, dahil raw mga ordinaryong mamayan lamang ang nasa likod nito, kinakailangan pa nila ng isang kongresistang pipirma bilang sponsor upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala, tungkol naman sa hamon ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo kay Senador Amy Marcos na sampahan ng impeachment ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, ito ang naging sagot ni Gonzales. Ang nakikita ko lamang sa ngayon, kunyari yung kapatid niya, si Senator Amy Marcos, maganda yan na kung siya ititindig at sabihin na handa akong kausapin. Nilinaw ni Gonzales na magandang hakbang kung tatayong broker si Senator Amy para sa isang panibagong eleksyon. Anya, bukod sa Ito, Senator Amy, teka lang maputol ko lang itong balita ng SMNI. Ganito ko kasi yan, di naman ho sa bago sa mukha ng politika sa Pilipinas, yung mga nag-aaway na magkakapamilya, di ba? Yung mga Binay, di ba? Madami ho yan, nag-aaway-away yung mga lipi nitong si Estrada, di ba? Away-away yung mga yan, yan si Jinggoy at yang si JB, di naman talaga yan. O nagpaplastikan. Ito diba dati may away yung dalawa na yan. Gaya ho, ngayon, wag nyong isipin na ang sambayan ng Pilipino nakikita ang iyong pamilya bilang napakagandang hihemplo ng ating bansa. Yung tipong meron kayong dignidad na pinangangala. Madam, ako na nagsasabi sa inyo, wala ho. Ang paningin sa iyo ng sambayan ng Pilipino, manggagamit. Mangga. For sure. Ang paningin ng kapatid mo, sambayan ng Pilipino, bangag. Yung anak mo naman na yung manotok, ngiwi din ang panga. Diba? Yung ano ba yun? Hipag. Yan, hipag. Nakuha rin natin ng tama. Yung hipag mo naman, di umano, mahilig magwalwal. Diba? Yan ho ang imahe nyo. Di ho kayo kilala bilang, ang mapagmahal na pamilya. Yung nag-akaisang pamilya. Wala ho kayong ganon. Kaya kung banatan nyo man ang kapatid nyo, di naman ho manghihinayang ang sambayan ng Pilipino para sabihin, sayang naman ang pamilya Marcos. Di ba? Nag-aaway-away. Wala naman ho kayong ganon. Di ba? Ang ama mo, base sa Guinness Book of World Record. Presidente yung pinakamalaking kinurakot. Yan, mapapasama din sa Guinness Book of World Record ng kapatid mo. Kaisa-isang presidente na sinuko ang kanyang kanasyon sa mga banyagang hukuman. Diba? Ano kayo Yan ang trip niya, magbida-bida sa kasaysayan. Pero okay naman yung pagbibida-bida nyo na yan para matatak sa kaisipan ng mga kabataan, mga susunod na henerasyon. Pagka Marcos, walang kwenta. Tuloy natin. Palit ng maraming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, patuloy rin ang pagbaba ng ratings ni BBM. Gusto ni Senator Amy Marcos na gawin niya, maganda yan. Na maging broker siya ng isang panibagong eleksyon para makuha ang mandato ng taong bayan kung sino talaga gusto nilang mamuno. Pwede niyang gawin yan. Dahil pabagsak yung rating ng ating Pangulo, parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang nakikita kong sentiment. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo. Ayun na nga mga kababayan, napakaganda ho ng balita na yun. Senator Amy, ano pa ho bang hinihintay nyo? Ano pa ho bang pinaplano nyo sa buhay-buhay nyo?
Oo, pinagmumukha ka ng tanga ng kapatid mo eh. Ngayon, executive, di dadalo. Alam niyo ginawa ni Gordon nung panahon na yung iniimbestigahan yung Dembak siya? Yung skandalo ng Dembak. Ay, hindi pala yung Parmali. Di ba, niya? Talagang hindi siya pumayag na hindi magpakita yung executive diyan sa Senado. Kaso ang problema naman ho talaga doon, nandun lang sila, di tinatanong. Maghapon silang nakaupo doon, nasa kalagitnaan tayo ng problema sa pandemya. Yung mga gabinete nandoon sa Senado, nakaupo doon, hindi naman tinatanong. Pero dito iba ho ito eh. Kumbaga yung mga key personality dito sa iskandalong nangyari dyan sa pagdukot kay Tatay Digong at pagpapadala dyan sa Natatanong mo silang lahat. Nagtuturoan na nga. Ikaw naman sumagot. O kay DOJ. O bigyan niyo yan kay DILG. O kay kay Defense, kay Gibuyan. Di ba? Di na ho sila magkanda-ugaga kung sino sasagot sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Meron naman ho talagang magandang naidulot yung yung investigasyon. Pero again, hindi ho yun sapat para masabi o makita ng ating mga kababayan itong si Amy para talaga sa sambahin ng Pilipino. Dito na ho tayo sa exclusive interview dito kay Ma'am Kitty Duterte at dito kay Vice President Sara Duterte. Hindi siya papasok. Uy, ganda ni Kitty. Wow. Ay, madam. Kumusta? Kumusta sunod, madam? Kumusta po? I'm here. Ano naman ako? Crowd Relations Officer. Okay naman, he is doing well, and he is happy to know that he is continuing to receive the love and support from the Filipino communities from all over the world. And he is happy to see us, his family. Medyo matagal po kayo ngayon. Merong pong mga situation sa loob na it's beyond our control. Doon lang siya sa loob ng mga But we're happy that they gave us extra time to make up for the time we lost for some things that happened inside, yes. VP, this is the first time na kompleto kayo, si Ms. Hanelet, si Kitty, kayo po. How has this uplifted the spirit of your father? Well, I believe he's happy because Kitty and I were there, and then we talked about her boyfriend. Patay! Nag-blush! Thank you, ma'am. Bibi, Marlica po. Yes, mama. Kumusta po si PRRD at this point in time? Okay naman siya. Okay siya. Kitty gave him a massage. Wow! And then Kitty, ikaw na magsabi. Well, yung mga kwento... siya, na speechless siya sa boyfriend. Hindi ata ready sa Ano sabi ni Daddy? So ayun, I was updating him with the situation with our families, and is happy to hear that we are all doing well, that we are all okay, that we are continuing to pray for him. And ayun, mga positive things lang. We are telling him things that will uplift his spirit and things that will give him strength while he is inside. Nice. May advice pa siya sa'yo? Secret naman. May mga bilin siya. boyfriend. May mga bilin siya, pero sa sunod na. Secret mula. VP, may balak po ba kayo mag-file ng request for hearing on procedural matters prior to the September 23 confirmation of hearing? This is something Confirmation that of charges. yes. Sa legal side, you need to talk to Nicholas Kaufman. So he's the only person that can talk about what they will do with regard to matters inside the ICC. How are you, VP? Pagyapon. Okay lang. Not a problem. I'm just waiting for one more document, and then tapos na yung trabaho ko dito. But personally, I'm okay. Are you going back to the Philippines after that? Yes, opo. Oo. Yan na lang yung inaantay, yung document na yan. Tapos pwede na akong umuwi.
VP, something personal. Ano po yung reflections nyo, ng pamilya, since this thing happened? I'm sure in one of the moments you're thinking of something you could share. Ikaw muna. Or ako muna? Okay, ako muna. Sige. I'm happy. I think I don't have the word right now. I only have happy, but it's the incorrect word to describe it. But blessed. I'm blessed because I gained a sister with what happened to me after the attacks, the confidential funds attacks, the impeachment, and we have a relationship now. I have a relationship with Kitty, and I'm happy now. Sabi ko nga sa kanya, I'm happy that I have a sister kasi meron akong pagagalitan. Growing up, wala akong ganun, but meron ako niyan ngayon. Pinagagalitan na kapatid. And then, I'm happy as well. And this really is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about the family, and this has been one of the longest meetings I have had with the former president. Growing up, he was always busy with work. He was always busy with the country. And now I have this every day with him, talking about life, talking about family. And for that, I feel like I am blessed. Bless. Yeah. Because at this point, he's already 80 and he's already retired. But going back as mayor, baka mabisi na naman siya sa kanyang trabaho. So, nabigyan kami ng ganitong time na makapag-usap as a father-daughter. Yeah, nice kayo. Sad lang that it has to happen inside. Yeah. CC. Pero there is a Detention. good side. It's blessing. But yes, thank you sa kanya. Happy siya, ma'am? Everyday mo na Yeah. bisita? Oh yes! Yeah. You, He is really happy to see us. As I have told him, that the family has never been more united, not just with us siblings, but with everyone else in the family. So he's happy to hear that, and not just us, sa mga supporters. Yes. I told him of that. I told him that, especially on his birthday, there were people with speakers. They brought speakers and the microphone. They were singing a happy birthday song to him. He knows that, and he was very happy to hear that. And I told him of all the support everywhere in the world, from everywhere in the Philippines and everywhere in the buffet kit, the buffet for people. There is a small, hindi naman buffet, pero parang a small may mga sa labas ng bahay niya in Davao City, the greenhouse. Yes. People were able to set up tents there para for the TV, ma'am. Yes, I heard also. I was not able to see it, but I heard. And then may mga vitamins doon. There are snacks for people who want to stay there and watch over his house. So he's very happy and grateful to hear that. Huwag ka naman ba sinisimuli ni PRRD na dahil kasalanan mo kasi to kaya ako nandito dahil nakipag-unite ka sa Marcos? Wala. Kami na-scam. Ever since. Sorry. Oh yeah. Yes. So, ever since, wala siyang sinabi sa akin na ganyan. Even when I ran for Vice President, ma'am, wala naman talaga siya sinabi. Sinabi lang niya, hindi na ako sasali dyan. At kayo nang mag-desisyon yan. Yan lang yung sinabi niya when he was told by one of my siblings that I'm running for Vice President. And wala.
That's good to know. Thank you. VP? I don't remember PRD na naninisi. Naninisi. Oo. Wala. Never. Kasi I always remember him. I don't know, Kit, with you, but I always remember him when I was growing up. He would always say, you make your own history in this world. So you always answer to your decisions. So I think that is his philosophy as well. So he doesn't blame anyone with what happened. He always says, I did it for my country. Yes. He always says, Repeatedly. I did it for my country. The two boys po, are they coming? The Paulo and Baste, Yes, no? po. We're talking about Paulo and Baste. So, there are plans naman. We arrange this pag-aalis yung isa, may dadating na naman na isa. So, as of now, we are arranging all the dates since most of them are busy with the campaign. VP, pardon me. I understand this is something legal, but we just want to hear your side. Kasi po, sabi po ni Attorney Kaufman, tinatrabaho na raw po yung interim release. Meron pa po ba kayong nakikitang balakid before filing one, or how soon will you file this? At sa Pilipinas niyo po ba gustong ma-release ang... of course, may panawagan kayo na bring him home to the Philippines, to Davao City. But just for the record, we just want to hear if sa Pilipinas niyo po gusto siyang ma-release, kasi may sinasabi po yung palasyo. And let me quote, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? I believe the family of the former President Duterte is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC will not take cognizance of that regarding or relating to the request to have him released in the Philippines. With regard to the interim release, no, I do not know really, truly, honestly, I do not know what the steps are the lawyers are doing with regard to the interim release. But as I told you before, I fear for his life in the Philippines. But we follow what the client wants, what President Duterte wants, and he wants to go home. To the Philippines. Yes. And everyone wants him to go home to the Philippines. And the Buenos want him to go because they will be his mayor. Yes. For the next 3 years. But with regards to what the palace said, ma'am, yung sinasabi po nila na kapag yun po yung hihilingin, does this mean that we have to recognize the ICC, that it has jurisdiction over the Philippines? Wala na nga pong jurisdiction sila. Wala naman po kami hinihingi sa palace. We did not ask for the palace for anything. So I do not know what they are talking about. Ma'am, I think the context po is kapag inirelease sa Pilipinas ang isang detainee, kailangan sumunod sa lahat ng kondisyon ng ICC, yung bansang pagdadalhan ng detainee po. And in this case, if he will be released to the Philippines, then they should follow all the conditions of the ICC. And in that case, this would mean parang nasa jurisdiction pa rin tayo ng ICC. Well, that is something that they have to think about. The administration has to think about what their next steps are. So they should not ask the family, they should not ask the Filipino people on what their next steps are with regard to the talk on the return of former President Duterte to the Philippines. Maybe when they've decided, if ever they will decide what their next steps are, if ever it is even discussed inside the halls of the palace, they can tell us what their plans are. The government intends to do with the return of President Duterte. Ma'am, on a different note, were your mother, Elizabeth Zimmerman, able to visit the former president? My mother, she doesn't want that she be talked about or discussed in interviews, so let's keep our privacy. Noted, ma'am. Thank you. Ma'am, how about your reaction to House prosecution's motion to Senate to compel VP Duterte to answer impeachment complaints? Sabi, legally sound daw po ito, legally sound. And Representative Zamora said may guidelines sa pag-liquidate ng confidential funds. Kung pwede man na fictitious names, dapat daw nakadeklara ang totoong pangalan in a sealed envelope.
bago sinasubmit sa COA. Nagawa po ba ito ng OVP and naniniwala ang House na prosecution na palalakasin daw nito yung impeachment case laban po sa inyo, ma'am? Yun ang mga paniniwala nila. So, pabayaan na natin sila sa kanilang guni-guni. It doesn't have to be yung paniniwala nila ay paniniwala din ng buong bayan. Paniniwala lang nila yun. So, Alright. Ila ka na naman. Mak, okay na mo sa weather? Naka-adapt na mo? no. The Netherlands. I think she's okay. Yes! Wala siyang jacket. Dini na siya na tao. You're not cold? Oh, Bata pa naman siya Bata pa okay. And you are young, no problem. Ma'am, meron po kayong balak na assistant sa mga question mo, Filipinos JB. na aresto sa Qatar while demonstrating for PRRD? Yes, oo. Anong balak? I already endorsed it the moment that I knew about it. I read it in the brief sa Office of the Vice President. I already endorsed to them to reach out through the correct channels on what we can do to assist as an office, the Office of the Vice President. Okay? VP, sorry. VP, may question lang. VP, sorry, something legal lang po. You said po na you're going home soon. Sa Saturday. Sa Saturday na po, you're going home. May chance po ba na mako-complete na po yung legal team by then? Wala po ako sinabi na uwi ako sa Saturday. Or uwi na po kayo soon? Ayaw pa uli. I said na pag dumating na yung documents, pwede na ako umuwi. Yeah. And mako-kompleto na po ba yung legal team by then po? Or Nandyan na si Attorney Nicholas Kaufman. The other lawyer, you meet her. I don't wanna reveal her name. Just ask her what her name is. And then there's another one assisting them. So far, they're okay. And they're interviewing other lawyers as we speak. So hopefully, before I leave, that team is already complete. But at the moment, no, it's not complete. pero have you identified na po the Filipino lawyer in the team po? Sino yung kinakausap po ninyo? We have not identified the Filipino lawyer. And is there a chance po that Attorney Roque will be back or will join that team po? I do not know because only the lawyers are talking to each other. So I only talk to the lead counsel, that is Nicholas Kaufman. So he talks to the other lawyers. Ma'am, I have a question. May message po ba si former president sa mga supporters niya right now? Or is it still Yes, the same? May message siya para sa supporters. So of course, he just wants to extend his gratitude to all of his supporters from all over the world, and did you say? I did it for my country. Yeah, that's what he repeatedly says. So he wants the people to know that he did it for his country. He did it for every Filipino all over the world. Ma'am, on another note po, nakita po namin si Ma'am Hanilet at the UKT earlier na tumatakbo. We were really worried if there's something wrong, but the former president is okay so far. I don't know. I did not see Yeah, them but running, so We saw it. Okay. We're afraid to run out of time. Okay. The time, the visits are limited. That's good to know. Just to clear things out. Thank you so much. Final question na po siguro, VP, you come here on a different circumstance. What would you bring home? What you've learned from the Netherlands? And meron bang thoughts na tumatakbo sa isip mo na sana hindi na lang nag-national politics si dating Presidente Duterte and you wouldn't have been here In this kind of circumstance. on this different circumstance? I really believe that it's futile to regret decisions made in the past, because I believe that everything happens for a reason. So whatever it is, Baka tayo matumba. Relax na. Okay na, ma'am. Okay na, ma'am. Relax. whatever it is that happened in the past, I think we should just learn from it and then move forward. So what is my takeaway for the Netherlands? Unang-una, ma'am,
ang dami nilang options dito. Meron silang tram. Tram is it, no? Yes, ma'am. Yes, that's correct. Yes, meron silang tram, meron silang bus, and then meron silang train, and then they can bike, and then Meron ding they metro, can ma'am. walk, Metro and also. metro. So that's 6 options for mobility. Correct. I choose to walk dito kasi hindi ka pinagpapawisan, malamig siya, so I choose to walk, so that is my choice. But the residents, they have 6 options. In the Philippines, ma'am, Diyos ko, mahirapan pa yung bus, ma'am. Walang train, walang tram, walang metro, wala lahat. Mainit. So, alam mo yon. Tricycad lang, ma'am. Pag nandito ka, nakikita mo yung kawalan doon sa atin, sa Philippines. Yes, that's nako-compare mo. Yes. That's I have a question for Katie, Miss Katie. Hello, Mario. Ano yung greatest advice or best advice ni former President Duterte sa'yo? Like he always says, there is a time for everything. So I think he means to tell me to take everything at my own pace, and as long as I'm doing good, as long as I'm doing no harm. And he laughed, Kit, diba? Yeah. Na kailangan niya umuwi kasi kailangan niya takutin yung boyfriend. So another reason for him to come home to us. Yeah. Need to, ano man tawag niya? Pinipigilan. Kilatisin, I ma'am, mean, kilatisin. As a daughter, no, yung advices sa'yo na pwede rin matutunan ng mga batang kasing edad mo o mga Pilipinong kabataan na pwede mong i-share sa iyong mga kababayan. What advice from him? Yes. Ayun, there is a time for everything. So, growing up, I was always in a hurry. I felt like I was running out of time. My mind was all over the place. I was anxious about so many things. But now that I'm turning 21 in a few days, so I learned to take time to breathe, to slow down, and to just trust in God's time and to take everything at my own pace. Sure. Are you gonna celebrate your birthday here, Kitty? Yes. Advance happy birthday and thank you. Thank you. Kitty, have you been to the tulips field? I'm not sure, ma'am, because I'm still not familiar with the places here. But we did see tulips on the way here. So if you want, I can recommend the Tulip Barn. Yes, ma'am. The Tulip Barn. So maganda rin. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much, VP. Thank you, VP. Thank you. Love you, VP.